Nasa taong 2035 sa planetang Blue Star, tahimik na lumulubog ang araw habang tinatakpan nito ang paparating na sakuna, walang babala, nagsimulang gumuho ang mga gusali ng lungsod nang maging wala ang isang malaking istruktura, nagkagulo ang mga mamamayan, nagkanda patakbo para makatakas sa mga gumuhong debris at tumataas na usok, desperadong lumayo sa sanhi ng biglaang kaguluhan, isang napakalaking halimaw na kilala bilang Terror Ape. Walang tigil na nagpaputok ang mga sundalo, ngunit hindi kayang batasin ng ordinaryong bala ang makapal na balat ng halimaw. Nang makitang walang silbi ang kanilang mga bala, agad na humingi ng backup ang commander sa Hunter Association, hindi pinansin ng Terror Ape ang militar. Kinuha nito ng napakadali ang isang malaking piraso ng gumuhong gusali at inihagis iyon pababa, na lumikha ng mapanirang shockwave na pamunit sa mga lansangan ng lungsod. Nang magsimulang tumira ang alikabok, dumating ang isang determinadong lalaki sa larangan ng digmaan, handang harapin ang halimaw. Nakita siya ng mga nakaligtas na papalabas mula sa usok at debris. Buhat-buhat ang sarili sa gitna ng kaguluhan ang binatang mangangaso na ang katawan ay kumikislap ng matitinding asul na kidlat. Nagkaroon ng pag-asa ang mga tao, sa paniniwalang sila ay may iligtas na. Ngunit hindi ito naapektuhan ng bagong dating, humalikab ang napakalaking halimaw. Hinarap ng mangangaso ang halimaw at inilabas ang kanyang espada habang sinisigawan siya ng mga mamamayan na saktan nito. Sumugod siya ng napakabilis, pinaigting ang kanyang kapangyarihan, at itinaas ang kanyang espada na kinapitan ng kumikinang na kidlat, tumalon siya ng mataas sa ere at direktang pumwesto sa itaas ng malaking halimaw. Sa isang makapangyarihang pababang hagupit, hinati niya ang hangin ng may matinding puwersa. Pagka-landing, kumislap ng matindi ang kanyang mga mata, handang-handa sa susunod na yugto ng laban. Ito ang malupit na katotohanan ng kanilang mundo. Nagsimula ang lahat taon na ang nakalipas nang tumama ang asteroid na Wimley sa karagatang Pasipiko, na siyang hudyat ng kanilang wakas. Mula roon, kumalat ang kosmikong radyasyon sa buong planeta, ginagawang mababangis na halimaw ang karaniwang hayop. Sa panahon ng Great Cataclysm, nakaligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng paggamit ng might, isang kosmikong enerhiya na gumising ng higit sa tao na kakayahan. Dahil dito, nabuo ang Five Nations Federation at ang elite na samahan ng mga mangangaso ng mutant beast. Paglipas ng mga taon, ikinwento ng isang propesor ang malungkot na kasaysayang ito sa kanyang mga estudyante, ngunit si Lin Xiao ay hindi nakikinig, sa halip, siya ay natutulog sa gitna ng mahalagang lektura. Pinalakpakan ng propesor ang mesa at sinenyasan siyang magising, nag-alala ang isa niyang kaklaseng blonde habang patuloy na natutulog si Lin Xiao, at nagising lamang dahil sa tukso at tawanan ng kanyang mga kamag-aral. Si Wu Jixing ay pamuna ng malakas, tinawag siyang walang silbi at pinayuhang tumigil na sa pag-aaral bago niya hilahin pababa ang buong klase sa susunod na praktikal na laban. Si Guyaman naman ay mariing ipinagtanggol si Lin Xiao, ipinaalala ang kanyang palaging pananakit ng ulo, mahinahon siyang sinabihan ni Lin Xiao na huwag mag-alala, at sinubukang baliwalain ang mga masasakit na pang-iinsulto. Ipinagpatuloy ng propesor ang klase at mahigpit na binalaan ang lahat na huwag mapag-iwanan tulad ni Lin Xiao noong nakaraang pagsasanay. Tiningnan ni Lin Xiao ang kanyang mga nota at pinagnilayan kung paano sinira ng kanyang misteryosong pananakit ng ulo ang kanyang mga marka at pisikal na iskor sa loob ng 2 taon, kung hindi dahil sa kanyang disenteng antas ng might, matagal na sana siyang pinaalis ng akademya. Sinubukan siyang palakasin ni Guyaman para sa paparating na laban sa klase. Ngunit nagulat si Lin Xiao nang makakita ng asul na holographic screen sa harap ng kanyang mga mata. May mga notification na nagpakita ng pag-level up ng kanyang speed notes, skill, lumitaw ang isang status window na nagpapakita ng kanyang mga katangian, kasama ang might refinement technique, na kasalukuyang 0% ang progress, isang huling notification ang nagsabing umabot na sa level 1 ang kanyang skill at nakakuha siya ng isang potential point. Nagulat si Lin Xiao. Sa simpleng pagbabasa ng kanyang mga nota, nakakakuha na pala siya ng karanasan at nagbi-level up ng kanyang mga kasanayan. Tiningnan niya ang kanyang mga opsyon para sa bagong potential point, ipinaliwanag ng sistema na maaari niya itong gamitin para i-upgrade ang kanyang mga kasanayan o direktang pataasin ang kanyang pisikal na katangian. Sa halip na mag-upgrade ng kasanayan, nagpasya siyang pokyusan ang kanyang kahinaan sa katawan. Pagod na siyang maging pinakamahina sa klase, inilaan niya ang kanyang punto sa Constitution, at namangha ng tumalon ng bilang mula 5 hanggang 7, biglang kumalat ang enerhiya sa kanyang katawan, naging mas matalas ang kanyang pandama, at naging napakadali ang kanyang paghinga.
naramdaman niyang gumaganda ang kanyang mga kalamnan ng may lakas na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Nang tumunog ang kampana, pinaalalahanan ng guro ang lahat na maghanda para sa mahalagang laban sa susunod na buwan. Si Lin Xiao ay pumunta sa cafeteria kasama ang kaibigan niyang siya, na nagbulalas kung paano sinira ng pang-aapi ni Wu Jixing ang dating nangungunang estado ni Lin Xiao. Hindi ito naapektuhan ni Lin Xiao, ngunit panandalian lang ang kanilang kapayapaan. Lumapit si Wu Jixing kasama ang kanyang grupo, pinalibutan ang kanilang mesa, at kinutya ang kanilang pagkakaibigan. Binigyan ng babala si Lin Xiao na kasama ang basurang gaya niya ay masisira lamang ang magandang kinabukasan niya. Sa kanyang bagong kumpiyansa, mahinahong sinabi ni Lin Xiao na hindi siya magiging pabigat sa kahit kanino. Hindi alam ni Wu Jixing at ng kanyang mga alipors ang paputok na lakas na lumalaki sa loob ng lalaking kanilang minamaliit. Sinakmal ni Wu Jixing ang kwelyo ni Lin Xiao at tinanong kung ang talunan ay nagising na. Tinawag siyang basura at hinamon na makipag-spar kay Wu Yang, ang malakas na alipors niya. Sa susunod na klase ng labanan, pumayag kaagad si Lin Xiao, na ikinagulat ni Wu Jixing. Natakot siya, binalaan niya si Lin Xiao na si Wu Yang ay isang powerhouse na pumasa na sa mahigpit na combat exam. Mahinahon siyang sinagot ni Lin Xiao na mag-focus na lamang sa pagkain. Mabilis na kumalat ang balita ng laban sa buong paaralan, lahat ay kumbinsido na patungo si Lin Xiao sa mahabang pamamalagi sa infirmary. Samantala, sa training center, abala si Teacher Wang Lan sa pagsusuri ng mga file ng mga elite ng paaralan. Hindi alam ng lahat, si Lin Xiao ay nasa gym na, walang tigil na nagsasanay, bawat matinding hampas sa punching bag ay nagbibigay sa kanya ng karagdagang experience points, naghatid siya ng huling paputok na suntok na nagpapakita ng kanyang nakakatakot na paglaki ng lakas. Tumingin siya sa digital display, nasa ilalim lamang ng 750 kilo ang kanyang suntok, ipinakita ng system interface na mababa pa ang kanyang stats, at kailangan niyang itulak ang bawat attribute lampas ng 10 bago magsimula ang klase ng labanan sa hapon. Sa matinding focus, naglabas siya ng walang tigil na serye ng suntok sa training bag, mabilis na nag-iipon ng experience points para sa kanyang combat arts. Mula sa monitoring room, pinanood ng isang gurong may pilak ang buhok ang solo session ni Lin Xiao nang may lumalaking interes. Nagulat siya nang malaman mula sa records na isang estudyanteng nag-rank sa top 3 noong entrance exam ay biglang nahulog sa pinakamababa ng Class C. Sa labas ng training field, nagtipon ng maraming tao nang kumalat ang balita ng laban, kahit ang homeroom teacher ay dumating upang tiyakin lamang na walang permanenteng pinsalang magaganap. Tumayo ng mahinahon si Lin Xiao sa gitna ng field, tinitigan ng malaking si Wu Yang, siya ay pinagtawanan at kinutya ng mga estudyanteng nakapaligid. Na lubos na umaasang durugin siya ng powerhouse, binali ni Wu Yang ang kanyang mga buko at tinanong ng pabiro kung handa na bang magmakaawa si Lin Xiao. Kumislap ng matindi ang mga mata ni Lin Xiao at napangisi siya. Tumingin siya pabalik sa kanyang kalaban at mahinahong sinabi, ang tanging iniisip ko ay kung paano ako mananalo. Nang marinig ito, biglang natawa ng malakas si Wu Yong at sinabing, natatakot talaga ako na baka di sinasadyang mamatay ka sa akin. Ngunit nanatiling lubos na kalmado si Lin Hui. Tigilan mo na ang kalokohan. Sige, harapin mo ako. Sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, agad na sumugod si Wu Yong diretso kay Lin Hui at sinuntok siya. Ngunit nanatiling hindi kapani-pani walang kalmado si Lin Hui, tahimik lang siyang nakatayo habang pinapanood si Wu Yong na lumalapit, nagngangalit na sigaw ni Wu Yong, mamatay ka na, at sa kasunod na sandali, ang kanyang suntok ay direktang pumutok patungo kay Lin Hui, pero nakangiti pa rin si Lin Hui. Nang makita ito, nagulat si Wu Yong dahil wala man lang kahit kititing na takot sa mukha ni Lin Hui. Walang panik, walang reaksyon, wala, ang ekspresyong iyon ay lalong nagpagalit kay Wu Yong. Swerte ka lang, subukan mong iwasan ang suntok na ito. Sa sandaling siya ay sumalakay muli, madaling inilega ni Lin Hui ang pag-atake ng walang kahirap-hirap. Agad na nag-react ang mga tao, interesting, mukhang hindi naman pala lubusang walang silbi ang pabigat. Tumawa ang isa pang estudyante, sumisikat na ang laban, kung isang suntok lang siya bumagsak. Ano pang saya nun? Agad na sumugod muli si Wu Yong, tingnan natin kung ilang beses ka pa makakaiwas. Sunod-sunod siyang sumuntok, ngunit madaling inilega ni Lin Hui ang bawat atake habang maayos na ginagamit ang kanyang footwork. Bawat galaw ay magaan, kontrolado, at tumpak. Patuloy na sumalakay ng marahas si Wu Yong, ngunit inilega ni Lin Hui ang bawat suntok ng may kadalian.
Lalong sama-sama ang loob ni Wuyong habang pinapanood itong nangyayari. Nagsimulang bumuo ang pagkabigo sa kanyang loob, at nang marinig niya ang mga reaksyon ng mga estudyante sa paligid, lalong lumala ang kanyang galit. May ilang estudyanteng nagsimulang bumulong nang hindi makapaniwala. Ang batang ito na si Lin Hui ay medyo kahanga-hanga, sabi naman ng isa, sandali, ganito ba talaga kagaling ang footwork niya dati? Ito ba talaga ang sinasabi ninyong pabigat mula sa Section C? Sigurado kayo, mas astig pa siya kaysa sa akin. Samantala, naririnig ni Wu Jixing ang lahat ng ito mula sa gilid, lalong pumapangit ang kanyang ekspresyon, nagsimulang kumulo ang galit sa kanyang loob. Ang batang ito, paano nangyari ito? Sa kabilang banda, nagsimulang sumigaw ng malakas siya para kay Lin Hui. Lin Hui, kaya mo yan? Sa sandaling yon, lumingon ang isang gurong nakatayo sa malapit kay siya. Dumaan ba si Lin Hui sa anumang espesyal na pagsasanay? Nagmukhang naguguluhan si siya. Ha, bakit ninyo tinatanong? Sagot ng guro, ang galing ng footwork ni Lin Hui. Kaya ko naisip kung mayroon siyang espesyal na paraan ng pagsasanay, umiling si siya. Pagsasanay? Hindi ko talaga alam yun, pero sinabi sa akin ni Lin Hui na gumaganda na ang kanyang pananakit ng ulo. Pagkarinig nito, nagulat ang guro, sakit ng ulo. Samantala, patuloy na iniiwasan ni Lin Hui ang bawat suntok ni Wuyong. Tingnan nyo, iniwasan na naman niya ang isang combo. Hindi naman masama ang stamina ni Wuyong, pero bakit parang may naglalakad ng aso? Biglang nagtawanan ang mga tao, sa puntong ito, nagngalit na si Wuyong. Pumangit ang kanyang mukha sa galit, ikaw na basura. Kung may bayag ka, tumigil ka sa pagtakbo, harapin mo ako ng diretso. Bahagyang ngumiti si Lin Hui, laban, kausapin mo ako kapag may tumama ka na. Mabisang tumama ang pangungusap na yon, halos mawala sa sarili ang mga tao sa tuwa, lalong nagalit si Wuyong, sira, huwag kang mayabang, muli siyang sumalakay dahil sa matinding galit, ngunit biglang, nanlamig si Wuyong dahil walang kahirap-hirap na hinawakan ni Lin Hui ang kanyang kamay gamit ang isang kamay. Kalmadong sinabi ni Lin Hui, diretsa ang paghaharap, huwag kang sumuko agad. Susunod na sandali, boom, nagpakawala si Lin Hui ng isang kitakot-takot na suntok diretso sa tiyan ni Wuyong. Ang impact ay nagpahagis sa kanya paatras, bagsak, nasubasob si Wuyong sa lupa. Buong madla ay nanlamig, susmiyo, ang suntok na yun kanina. Pinalipad niya ito, dapat malapit sa 800 kilo ang lakas ng suntok niya, tama ba? Kailan pa naging ganito katindi si Lin Hui? Samantala, nakahandusay si Wuyong sa lupa, hawak ang kanyang tiyan, nanginginig ng malakas ang kanyang katawan dahil sa sakit. May ilang estudyanteng agad na nagsimulang magreklamo, kayo na taga Section C, nagsisinungaling kayo sa amin, sinabi ninyong pabigat siya, kung siya ay pabigat, ano na lang ako, sa malapit, dulang na tumingin ang isa sa mga guro, ang batang ito, magaling din ang 4th generation ni Lin Hui. Tumango ang pay teacher, disente naman ang kanyang 4th generation technique dati, pero hindi namumukod tangi, ngayon, parang nagkaroon siya ng ilang uri ng breakthrough. Tanong ng isa pang guro, kilala mo siya dati? Tumango ang pay teacher, dati ay napaka-promising na binhi si Lin Hui, pero ang kakaibang kondisyon niya sa sakit ng ulo ang nagpabagsak sa kanya. Samantala, nakatayo si Wu Jixing sa may kalayuan, naririnig niya ang bawat salita, at lalong lumalala ang galit sa kanyang loob. Bigla siyang sumigaw ng malakas, sira, Wuyong, tumayo ka dyan. Nakahandusay pa rin si Wuyong sa lupa, nanginginig sa sakit. Kalmadong tumayo si Lin Hui sa harapan niya, anong problema? Hindi na makatayo, pagkarinig nito, nagngalit ang mga ngipin ni Wuyong at pinilit na tumayo muli. Pagkatapos ay bigla na naman siyang sumugod kay Lin Hui, sira, walang paraan, walang absoluteng paraan na matatalo ako sa basurang katulad mo. Muli siyang sumalakay, ngunit sa pagkakataong ito ay mariing ipinasok ni Lin Hui ang kanyang tuhod sa tiyan ni Wuyong, agad na pumutok ang dugo mula sa bibig ni Wuyong. Lumipad pa atras ang kanyang katawan bago muling bumagsak ng mabigat sa lupa. Dalawang babaeng estudyante sa malapit ang nagsimulang bumulong, bakit parang hindi sila magka-level? Bahagyang namula ang isa, bigla kong naramdaman na mas gwapo si Lin Hui ngayon kaysa dati, agad na tumango ang una, di ba? Sa tingin mo rin, pero hindi ka ba natatakot na marinig tayo ni siya na ganito mag-usap? Nagkibit balikat ang pangalawa, anong takot? Magkaibigan sila mula pagkabata, hindi naman sila magkasintahan. Samantala, lihim na nainis siya nang marinig ang mga ito.
Di nagtagal, lumakad si Lin Hui palapit kay Wuyong. Gusto mo pa bang magpatuloy? Tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Wuyong. Kahit ganoon, mariin pa rin siyang nakatitig kay Lin Hui. Kung may bayag ka, harapin mo ang isa sa mga suntok ko ng diretso, ipakita ko sa'yo kung ano ang tunay na suntok. Ngumiti si Lin Hui, diretsahang suntok. Sige, dahan-daang pinilit ni Wuyong na tumayo muli, huwag kang magsisi. Malamig siyang ngumisi, pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang kamao pasulong, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na rin nagpatalo si Lin Hui, inihanda niya ang kanyang sariling mga kamao. Susunod na segundo, boom, nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Isang matinding pressure wave ang agad na pumutok palabas. Ang malakas na air pressure ay nagpagaspas ng mga palda ng mga babae sa hangin. Likas na ipinikit ng mga tao ang kanilang mga mata, Diyos ko, direktang hinaharap ni Lin Hui ang suntok ni Wuyong. Si Wuyong ay sikat sa kanyang mabibigat na suntok, ngunit sa kasunod na sandali, napunit ang mangga sa brasong nanuntok ni Wuyong, bumulagta ang kanyang katawan paatras, nanatiling nakatayo si Lin Hui sa eksaktong kinatatayuan niya. Ang kanyang kamao ay nakaunat pa rin, isang kakaibang nasiyahang ngiti ang gumapang sa kanyang mukha. Samantala, umuwing-uwang si Wuyong sa malayo, dahan-daang tumulo ang dugo sa kanyang braso. Nanginginig ng malakas ang kanyang buong katawan sa sakit. Tumingin si Wuyong sa kanya nang hindi makapaniwala. Imposible, paano naging ganito kalaki ang lakas mo? Mahina kong ngumiti si Lin Hui, kailan mo pa nakita ang buong lakas ko? Sa sandaling sabihin ni Lin Hui ang mga salitang yon, ang buong training ground ay nagkagulo. Agad na nagsimulang magtsismisan ang mga estudyante. Grabe si Lin Hui, hindi pa pala niya ginagamit ang buo niyang lakas. Sobrang astig talaga ni Lin Hui, ang linya na yun ay sobrang astig. Kailangan kong isulat agad yan. Napakagwapo ni Lin Hui ngayong araw na ito. Ito ang tinatawag ninyong pabigat sa Section C. Pabigat kunwari. Kung siya ay pabigat, ano na kami? Buong madla ay naging maingay, lahat ay nakatingin kay Lin Hui na may lubos na kakaibang mga mata ngayon. Ang mga taong dati-rati ay nang-iinsulto sa kanya ay ngayon ay nabigla at natahimik. Samantala, ang pay teacher ay biglang humakbang pasulong at nagsabi, "Dalhin ninyo si Wuyong sa clinic." Mabilis na tumugon ang isa pang estudyante, "Opo, guro." Di nagtagal, tumakbo si siya palapit kay Lin Hui, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala at pananabik. "Lin Hui, sabihin mo kaagad, kailan ka biglang naging ganito kahusay?" Mahina kong ngumiti si Lin Hui. Hindi pa gaanong katagal, pagkatapos lang gumanda ang sakit ng ulo ko, pero biglang may tinig na umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. "Hoy, basura!" Sa sandaling mabigkas ang mga salitang yon, biglang naglunsad ng sipa si Wu Jisheng diretso kay Lin Hui mula sa likuran. Lahat ay nangyari sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni siya. "Lin Hui, ingat!" Ngunit bago pa man makareaksyon ang sinuman, agad na lumingon si Lin Hui, pagkatapos, gamit ang isang kamay lamang, basta niyang itinaas ang kanyang braso at direktang hinarang ang sipa ni Wu Jisheng, ganoon na lang, walang kahirap-hirap, buong madla ay nanlamig, namula ang mga mata ni Wu Jisheng, hindi niya inaasahan na madaling haharinja nito ni Lin Hui, pagkatapos ay bigla siyang ngumisi, "Binabati kita, basura, mukhang talagang medyo lumakas ka."